So, all sides ang gagawin natin pagluluto kasi ano lang siya, di ba? Pan. So, kailangan. Para sa ating Spanish bread recipe, kailangan natin ng 1 3/4 cup ng bread flour. 1 teaspoon of yeast. 1/4 teaspoon of salt. 2 tablespoons of sugar. A drop of yellow food coloring, optional. 1 tablespoon of vegetable oil. 1/8 teaspoon of vanilla extract. And half cup of water. We're gonna add it gradually para matansya natin yung ating dough para hindi masyadong mabasa. Dahil hindi pa masyadong basa yung ating dough, lalagyan ulit natin ng another 2 tablespoons pa ng water. Ininid lang natin yung ating dough ng 4 minutes. So, nasa ating dough mat na to, no? Tabot to. Ayan. Ininid lang natin siya ng 4 minutes. After 4 minutes of kneading, i-rest lang natin siya. Ibalik natin dun sa ating bowl na pinaghamixan kanina, pinaghaluan. So, i-rest natin ulit siya. Lagyan natin ng cover yung ating dough. I-rest natin ng 1 hour. Okay, and then, habang nag-aantay, gagamitin natin yung ating filling ng ating Spanish bread. Para sa Spanish bread filling, kailangan natin ng brown sugar, 1/4 cup ng brown sugar. 1/8 cup ng ating pineapple. 2 tablespoons ng ating margarine. At 1/4 cup ng all-purpose flour or third-class flour. Haluin lang natin siya hanggang mag-combine. Pag ganito na yung consistency ng ating filling, set aside na. And then, after an hour, ito na yung ating dough. Ayan, no? Lumaki na siya kumpara kanina. Ayan, suntukin lang natin suntukin. Ayan, para mawala yung air. Nagano na talaga siya, no? Nag-rise. And then, inid lang natin at puposyon na natin siya. After natin mali. So, ready na siya nating i-portion. So, magkikilo lang tayo ng mga 15 to 20 grams per piece. Yan. You see? Okay. Ilang grams? 15 grams? 20? 20 grams. Ito naman lang din. 20 grams. So, yung ating portion is 20 grams para hati-hatiin natin ating dough. Okay, dahil na portion na natin, time na natin para mag-fill ng ating dough. Yan. And then yung ating mixture kanina, yung pineapple and sugar. And then, diretso na sa ating breadcrumbs. Then, tutuloy lang natin until the rest. Magamit natin lahat ng ating dough. So, until ma-use up natin lahat ng ating dough, pwede natin i-rest na ng mga 30 minutes. And then, after 30 minutes of resting, lumaki na siya. Yan. And then, lutuin na natin sa ating kawali. So, or sa skillet. I-grease lang natin ng konti yung ating skillet. Low heat lang natin gamitin. Pero kung mas may flavorful kung sa kahoy, no? Yung apoy. Pero lagyan na natin niya. Very low heat. So, all sides ay ating ano sa apoy. Cover lang natin ng mga ilang minuto. 3 minutes. And then we're gonna flip after 3 minutes. So, ito na siya. So, all sides ang gagawin natin pagluluto kasi ano lang siya, di ba?
pan. So, kailangan natin siyang baliktarin all sides para maluto na pati yung ating filling. Yan na siya, oh. Yan na siya. Konting-konti na lang. Ready na. Ito na yung ating finished product ng ating Spanish bread cooked in a pan or in a skillet. Yan. Let us see yung ating ayan. Oh, ayun, oh. Ating filling. Ay, mainit. At para sa ating taste test, mainit pa. Mainit. Ay, pasok ko niyan.